Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Sa MBC TV Weather Update, alamin na natin ang latest tungkol sa Tropical Storm Ada, makakasama natin sa press briefing si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang hapon, narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Ada at sa maging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Ada yung karagatan palayo dito sa ating landmass and bahagya rin po itong humina. Huling namataan yung sentro nito sa like 205 kilometers northeast ng Verac, Catanduanes. Taglay na nito yung ngayon yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa northeastward ng mabagal and may kita pa rin natin dito sa ating satellite animation na hagip pa rin po ng outer rain bands or ng mga kaulapan na dala nito ni Bagyong Ada. Mostly itong eastern section ng Luzon, maging yung northeastern section din ng Visayas. Kung saan ngayong gabi, meron pa rin po tayong ina-expect na mga pag-ulan and bugso ng mga malalakas na hangin, lalong-lalo na dito sa area ng Catanduanes at Camarines Sur. Samantala, dito naman po sa bahagi ng Isabela, Aurora, Quezon, rest of Bicol region, maging dito sa northern Samar, may mga scattered na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan. Though less na po yung mga pag-ulan dito sa mga areas na ito, posible pa rin yung mga light to moderate at kung minsan ay mga pabugso pa din ng mga malalakas po na pag-ulan na dala ni Bagyong Ada. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And bukod po dito kay Bagyong Ada, ang northeast monsoon o amihan naman ay nakaapekto pa rin dito sa malaking bahagi ng northern Luzon. Magiging maulap pa rin po yung kalangitan. May mga light rains pa rin na mararanasan dito sa Cordillera Administrative Region, maging sa nalalabing bahagi pa ng Cagayan Valley. And sa malaking bahagi naman po ng ating bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga isolated light rains dito sa area ng Ilocos Region, while posible din yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa Metro Manila, magiging sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, dulot naman ng mga localized thunderstorms. At ayon naman dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Ada, generally patuloy po itong kikilos pa northeastward, palayo pa rin dito sa ating kalupaan. Though for now may kita natin dito sa areas under yellow shaded or yung yellow shaded area po natin na medyo hagip pa rin itong easternmost portion ng Bicol region, maging itong northeastern portion ng eastern Visayas ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Ada. So expect po natin dito sa mga areas na ito, posible pa rin yung bugso ng mga malalakas na hangin, kaya doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. But may kita po natin dito sa ating forecast track, patuloy po na palayo itong si Bagyong Ada dito sa ating kalupaan. And simula po bukas, araw ng Monday, posible magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito or mag-loop itong si Bagyong Ada dito sa may karagatan, silangan ng Luzon. Though kahit po maglo-loop ito ay mananatili pa ring malayo ito dito sa ating kalupaan or mananatiling palayo ito dito sa ating kalupaan. And expect din po natin by Tuesday ay mas hihina pa ito into a tropical depression. And dahil din sa in-expect natin na surge ng northeast monsoon o amihan, by Wednesday, posible din pong mag-downgrade pa ito into a low pressure area na lamang. At sa kasalukuyan po, dahil medyo hagip pa rin nung outer part or rain bands nito ni Bagyong Ada, etong ilang areas ng Bicol region, may nakataas pa rin po tayong wind signal number 1 sa area ng Catanduanes, maging dito sa may northeastern coast ng Camarines Sur. So expect po natin, posible pa rin yung bugso ng mga malalakas na hangin sa mga areas na ito, kaya manatili pa rin pong alerto para sa mga kababayan natin dito po sa mga areas na ito. Sa mga sisunod po na issuance natin, posibleng mabawasan pa itong mga areas natin na may wind signals. Or at most po hanggang bukas na lang generally na mararamdaman natin yung epekto ni Bagyong Ada sa anumang bahagi ng ating kalupaan. So bukod po dito sa areas natin na may wind signals pa, dulot po ng amihan at nung periphery ni Bagyong Ada,
ngayong araw po meron pa rin tayong mga bugso ng mga malalakas na hangin na mararanasan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Bicol Region, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. While tomorrow naman, posible pa rin sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Polillo Islands at sa area ng Catanduanes. And by Tuesday naman po, yung malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon, maging yung silangan ng Central Luzon at malaking area ng Southern Luzon, posible pa rin po dyan yung bugso ng mga malalakas na hangin. While sa kasalukuyan po or as of 5 p.m. ay naglift na din po tayo ng gale warning sa areas na meron po tayong gale warning ng mga nakaraan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan natin na maglalayag mostly dito sa may Northern Luzon, maging dito din sa eastern sections ng ating bansa sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. At sa kasalukuyan, meron pa rin po tayong minimal to moderate risk ng storm surge dito sa mga exposed na coastal localities ng Camarines Sur at Catanduanes. Kaya muli, pagiging alerto pa rin po para sa mga kababayan natin dito sa mga areas na ito. At para naman sa maging lagay ng ating panahon, bukas, araw ng Lunes, though nakita po natin na palayo nga itong si Bagyong Ada dito sa ating kalupaan, maaari pa rin pong may kabagalan yung pagkilos nito. So expect po natin yung outer rain bands nito, posible pa rin mahagip itong silangan ng Luzon. So less na po yung mga pag-ulan na ating mararanasan but possible pa rin po yung mga light to moderate to at times heavy rains dito sa area ng Isabela, Aurora, Quezon at maging dito din sa Bicol Region. Dala pa rin po yan ni Bagyong Ada. While dito naman sa area ng Cagayan Valley or rest of Cagayan Valley, posible pa rin po yung maulap na kalangitan at mga light rains na mararanasan na dulot naman ng amihan. While for the area naman ng Cordillera Administrative Region, maging dito sa Ilocos Region, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May mga isolated na light rains na mararanasan na dulot ng amihan. And for dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din yung ating kalangitan and posible din yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagulog na dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman po sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maging dito din sa area ng Palawan, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Less na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin, lalong-lalo na dito sa area ng Northern Samar. But for these areas po, possible pa din yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog-dulot ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms po, posible pa rin tayo makaranas ng katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At para naman sa mga heavy rainfall warnings or thunderstorm and rainfall advisories na pinapalabas ng ating mga regional offices, bisitahin lamang ang aming website, panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po. Maraming salamat Grace Castañeda, Weather Specialist ng Pag-asa. Sa iba pang balita, former DPWH Secretary Bonoan, nasa bansa ng muli. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakabalik na ng Pilipinas si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan mula sa Taipei sa Taiwan. Sa isang pahayag, sinabi ng BI na dumating si Bonoan sa Ninoy Aquino International Airport nitong linggo, nula ng isang China Airlines mula sa naturang bansa.
Maliban dito ay wala aniyang kasama ang dating kalihim ng makabalik ng Pilipinas at agad din aniyang ipinagbigay alam ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado sa Department of Justice ang pagbabalik ni Bonoan para na rin sa mga nagpapatuloy na hakbang sa pagtalakay pa rin sa mga isyu na may kaugnayan sa flood control anomalies. Matatandaan kasi na inilagay sa BI Lookout Bulletin Order si Bonoan, alinsunod na rin sa utos ng DOJ, dahil pa rin sa mga naturang isyu na umiikot sa mga anomalyang ito. Samantala, inaasahan naman ngayon ng Independent Commission on Infrastructure na ang pagbabalik ni Bonoan ay mas makakatulong pa sa kanilang mga investigasyon, kung saan matatandaan ding inirekomenda ng komisyon ang paghahain ng mga kasong kriminal at administratibo laban sa dating kalihim, kaugnay sa 95 million pesos na halaga ng flood control project sa Bocaue, Bulacan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.